Siyempre, like ko sinasabi, mas maganda ka pa sa umaga, Ikaw Papi. din. Siyempre, Mutual Admiration Society tayong dalawa. At pareho tayong naka-dress down because today is... Our favorite Friday! Nako, Yan. magandang Biyernes po sa inyong lahat. Talagang looking forward na talaga tayong lahat sa weekend, makapagpahinga ng naman. konti. Anong gala mo ngayong weekend? Meron ka ba? Kailangan ko talagang magkaroon ng self-care. Self-care? Dahil talaga namang itong kamay ko parang hindi kamay na ng babae. Wala naman. Magmamanicure ka? Magpapamanicure, pedicure. Sana matuloy. And you? Ako, wellness weekend. Bukas Yan. po, mamayang gabi, fasting ako dahil bukas po, Wow. magpapano ako ng dugo. Yung blood works, Oo, di ba? yeah. Yung mga CBC. Kasi natatakot ako. I'm sure mataas ang cholesterol ko, ang Balitaan mo sugar nga kami. ko. Balitaan mo nga kami kung ano sa ano mo. Ayoko, Gusto parang ko. nahihiya ako. Kinakabahan na ako. Ayan ang kasalanan ng mga putok-bato. Oo, talaga. Yung mga mahihilig sa chicharon, katulad ko, sa Yan. lechon. Oo. O tapos sa hapon, 2:00, may appointment ako sa dentista ko naman. Wow. Nga. Uy, nakakapagod din yung ganyan, Oo, ano? Di ba? Nakakangawit. Kasi yun ang tip ko talaga Oo. sa mga katulad ko na medyo nakakalimutan nila yung mga annual check-up. You either do it the first month, di ba? Or the first 2 months of the year. Para, di ba, first good thing of the year or sa birthday month nyo. Good tip yan, Oo, ah. para naalala nyo lang. Kailan ba yung huling kunyari, medical executive check-up? Oo. Last year, nung June. Like ako, Oo, June. tama. So, doon ko schedule para naalala ko. Kasi syempre, kulang na Tama. kulang na tayo sa Memory Plus. Ayan. Di ba? Hindi naman halata na mukha kang kailangan ng executive check-up every Nako, year. hindi. I'm already dreading it kasi talaga sabi ko, ito na, kailangan last time pa yata was 2023 kasi tinignan ko yung 2020, reseta ko. hindi naman ganun katagal. Oo, kaya nga sabi ko, mali, talagang bad. Kaya ngayon, Oo. I made an effort talaga. Sabi ko, this weekend, gagawin ko lahat ng mga wellness efforts. Wow. O, ikaw naman, pa-pretty ka pa. Hindi ko. Sana. Kasi ako naman, wala akong tiyaga maghintay. Alam mo yon, parang, pag yung iba nagpapalagay ng pilik mata, buti lang gumagana ang hair grower ko, di ba? Hindi ko na kailangan. Ayun, nakapikit ka ng 2 oras, tapos wala kang magawa, di ba? Kaya hindi, tingnan ko. But I will syempre spend time with family. Oo. Ayan ang pinaka-importante. Correct. La familia. Oo, la familia. Nako, knowing my children, gusto na naman nilang kumain. Siyempre. Di ba yan ang mga gusto nila? Oo. Kumain, gumala, di ba? Diba? Okay, pero kayo nga sana, nag-iisip na kayo kung anong mga bonding moments na pwede niyong gawin with your family, with your loved ones, with your mga barkada, with your jowa, with your jowa. with your jowa, di ba? Kasi ang Feb-ibig Feb-ibig month. ba? O, di ba? Yan, Feb-ibig oo. month. O sa mga nakikinig po sa atin sa Radio Aguila 1062, magandang umaga po rin sa inyo. Sana po kayo po ay nakikinig sa amin maski na traffic po dyan. Dahil alam naman natin, pag Friday, talagang mas matindi ang traffic. Kaya magbaon ng maraming Pasensya. At saka yung mga nanonood sa atin sa Facebook, sa YouTube, sa kanilang mga iPad, sa kanilang mga laptop. Siyempre sa kanilang telebisyon. Telebisyon. Diba? Okay. Gawin na natin magandang mga balita muna tayo. Sige, Ricky, ano ba kasi yung nga yung Friday pambungad na ngayon. news? Do you know? What? No, not yet. Do you know there is this teenage boy who is only 13 years old? And then? Nako, ang galing nitong batang nito because galing siya ng Australia. Siya po ay, dadakip niya, he helped save his family, his mother and his siblings. Lumangoy siya ng not 1, not 2, not 3, but 4 hours. 4 hours from Australia to Manila. Hindi naman. 4 Ako, oras. Can you imagine? Lumalangoy siya, parang humingi lang siya ng tulong. Para yun na nga, masagip yung kanyang ina at ang kanyang 2 kapatid. Grabe. Ayan, habang kasi sila, ito sa family outing, nagkakayaking sila at paddle boarding in a tourist area, dyan po sa Kindaloop, Western Australia. I hope I pronounced it correctly. Kindaloop. So, apparently something happened. Siguro there was bad weather, didn't say, but he had to ask for help. Kasi nga,
Grabe. Diba? Walang, Oo, tingnan, they're stranded in the middle of parang nowhere. open sea na siya, Oo, oh. kaya nga, diba? So, 2 oras, nakalangoy siya, may life Oo, jacket. So, okay. buti na lang. Oo. Siguro, tapos may nangyari siguro sa life jacket. Hindi na rin niya nagamit. So, yung last 2 hours, ayun, wala na siyang life jacket. At nakarating na rin siya sa Pampang at nakahanap siya ng tulong sa mga rescuer. At dahil dito nga, naligtas niya yung kanyang nanay at 2 kapatid. Imagine 4 Grabe. hours. Diba? Para siyang superhuman. Oo. At saka 13 years old lang siya, ha? Sana may picture siya. No? Ayan na, ang bilis. Oh, ayan na. Oh, Ay, I'm naku, sure. yun, no. Ayan. Siguro naka-wheelchair siya. Ayan, Ay, ito. Because oh my nga, 4 hours. Diba? That's why I always say nga, Ricky, yan mga life, yung mga... Yung Basic mga life skills. Basic life skills ang Oo. kailangan mo talaga. Swimming at saka driving. Ayun. Diba? Buti marunong ako mag-drive. Oo, driving at saka swimming talaga. Oo. Kasi you never can tell kung kailan Oo. mo gagamitin eh. Diba? Buti na lang kung marunong yung bata mag-swimming. Ako nga, 4 10 hours. minuto lang, pagod na ako, hapong-hapo na ako. Oo, What more, 4 hours, 4 ano? hours. Siguro yun yung adrenaline, di ba? Na Oo. kailangan niyang tulungan yung nanay niya at mga kapatid niya. So congratulations to that boy na talagang grabe talaga. Alam ba, sana rin, Pati, ang dami na i-invento ngayon, magkaroon talaga ng waterproof na cellphone para Oo, anywhere you are na may Pwede emergency rin. calls, ano? Pwede rin, no? Oo Nakakatungtong na tayo sa buwan. Nagkakaroon Oo. na ng Mars, sa buwan, sa planeta Mars. Mars, oo. Magkakaroon ng sibilisasyon doon, Oo. yung community. Oo. Tapos itong waterproof cellphone, Pero di ba may mga lalagyanan? ay, oo nga. May mga lalagyanan Oo, na no? waterproof, pinapasok mo doon. Pero oo nga, Pero no, pwede. kailangan Pag-ahon kumahon mo, ka, di ba? oo. Kasi hindi naman pwede yung ginagamit mo. Oo, tama. Nakalubog Ano kaya yung pwede mangyari dyan? Ano? Oo. Imagine we are... Sige, sabihin natin yan kanino. Elon Musk. Ay, unahin niya dahil we are ilan ba? 70% water or Oo, 60% ang water buong ang ating mundo. planeta na. Correct. Oh, ito naman, meron din ako swabing Sige nga, pambuga. what is your swabing pambuga? Mr. Well, Swabe! hindi man kilala personal, pero naniniwala ako sa'yo. Oh. Magiging okay ang lahat. Ano yon? Sinabi ng isang Isang... secret admirer. Secret admirer? Para sa'yo. Hindi, joke. Ito. Oh. Ito po yung kwento. Pero ito talaga, galing po yan sa stranger. Imagine getting a letter like that, Okay. ano? Oh. Na meron kang, halimbawa, may dinaramdam ka. May pinagdadaanan ka. Alam mo, pag may pinagdadaanan ka, minsan wala ka ng sa mundo, wisyo. no? Wala ka sa Oo. wisyo. Tapos may mag-aabot sa'yo ng sulat. Oo. Di ba? May mag-aabot sa'yo ng sulat na iyan nga yung nakalagay. Yan ang umantig po sa puso ng isa nating commuter sa isang bus. Dahil ito yung kwento. Nasa biyahe raw si Narvik Gianan. Sumakay siya sa bus mula PITX o PTEX papunta ng SM Fairview. Umupo raw siya mag-isa sa 3 upuan nang may tumabi sa kanya. Isang binatilyong lalaki na hindi niya kilala. Okay. Habang bumabiyahe siya siguro, marami siya naisip na problema. Tapos alam mo siguro pagod din siya. Oo. Habang nakasilip daw siya sa bintana, alam niyo, nagmumuni-muni siya. Oo. Biglang tumulo ang kanya luha. May pinagdadaanan may to. pinagdadaanan siya. Kumuha pa siya ng bimpo para mapunasan ang kanyang luha. Nang makarating sa Quiapo, napansin niya ang katabi niya. May hawak na papel at ballpen at may sinusulat daw ito. Oo. Pagdating ng Espanya, kinalabit ng batang lalaki si Narvik at iniabot ang papel na nakatupi at may nakasulat na open. Oh. Nang buklatin niya na ito, may mensahe na, hindi man kilala personal, pero naniniwala ako sa'yo. Magiging okay ang lahat. Exclamation point. Kuyang pasahero sa bus. Ayun. So, si Narvik lalaki. So, Oo. it was kumbaga unexpected, di ba? Oo, Na talagang di ba? nagulat na lang siya na may nag-iwan ng sulat. Oo, di ba? At parang binigyan siya ng lakas ng loob. Oo. Di ba? Kakayanin mo yan maski na hindi niya kilala si Narvik. Oh. For sure, imagine na simpleng effort pero napakalaking impact sa puso ni Narvik. Yeah. Kaya naman, umani po ito ng iba't ibang reaksyon at komento mula sa mga netizens. May mga nagbahagi rin na naranasan na rin daw nila ito ng ganito mula sa mga nakasakay na kapwa pasahero. Wow! So the kindness talaga of people, ano? Correct, oo. Hindi kaya sabi nga nila, always be kind to everyone you meet on the street or Yes. sa bus. Ito, for example. Kasi you never know what they're going through, Diba? di ba? Di ba? Minsan talaga, feeling mo na, bakit bang sungit-sungit niya? Oo, Malay oo. mo, di ba? Kasi may nangyari sa bahay niya or Oo. whatever. Kaya huwag tayo maging judgmental. Dahil hindi tayo judge. Okay, Ricky, what do we expect ngayong weekend na ito sa ating panahon? Medyo malamig pa rin, ano? Kaya Yes, tingnan mo kami ni pareho tayo Cathy, nag-is- nakasweater, weather. lalo na sa aking pwesto. Feeling ko nasa Baguio ako. Dito yata 11.5 degrees Celsius.
Sa akin, mga 17. Ayan. Okay. Pero ito, ASPN muna po tayo ang status po ng panahon ngayon dahil tumama na sa kalupaan ng Surigao del Sur ang tropical storm Bashang. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa Agusan del Norte. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na umaabot naman hanggang 90 kilometers kada oras. Kumikilos ito pakanluran, pahilagang kanluran sa bilis sa 25 kilometers per hour. Nakataas sa 16 na lugar ang signal number 2. Samantala, ang katimugang bahagi po ng Leyte, Southern Leyte, Bohol, gitna ng katimugang bahagi ng Cebu, Siquijor, Negros Oriental at katimugang bahagi ng Negros Occidental. Gayon din sa Dinagat Island, Surigao del Norte, hilagang bahagi ng Surigao del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, ang hilagang bahagi ng Bukidnon at silangang bahagi ng Misamis Occidental. Signal number 1 naman sa katimugang bahagi ng Occidental Mindoro, Romblon, hilagang bahagi ng Palawan, kabilang na po dyan ang isa ng Calamian, Cuyo at Cagayan Silio at ang katimugang bahagi ng Masbate. Katimugang bahagi naman ng Eastern Samar, katimugang bahagi ng Samar, Biliran, ang natitirang bahagi ng Leyte, ang natitirang bahagi ng Cebu, natitirang bahagi ng Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. Oh, dami Signal number rin, 1 no? din sa natitirang bahagi ng Surigao del Sur, ang natitirang bahagi ng Agusan del Sur, ang hilagang bahagi ng Davao del Oriental, ang hilagang bahagi ng Davao de Oro, ang hilagang bahagi ng Davao del Norte, ang gitnang bahagi ng Bukidnon, Lanao del Norte, ang natitirang bahagi ng Misamis Occidental, Lanao del Sur, ang silangan at gitnang bahagi ng Zamboanga del Norte, ang hilaga at gitnang bahagi ng Zamboanga del Sur at ang hilagang silangang bahagi ng Zamboanga Sibugay. Pakiulit! One breath! Pakiulit! Isang hininga! Pwede na ako sumisid! Habang ito po, nakaka-apekto naman ang amihan sa Hilaga at gitnang Luzon na magdadala ng maulap na kalangitan at pulupulong mahinang pag-ulan. Aabot ang maximum temperature ngayong araw sa 30.4 degrees Celsius. Mamaya alas 2 ng hapon at tulubog ang araw. Mamayang 5:57 ng hapon. Okay, mamaya uulitin mo yan, ha? Isang hininga lang. Samantala, ito po ha, suspendido po ang klase sa lahat na antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao na apektado ng bagyong Bashang. Makikita niyo po sa inyong mga TV screens ang walang pasok natin ngayon. Kaya mag-ingat po tayo dahil, Patpi, di ba nakita mo rin, ano? Overnight, ang daming binaha. Tsaka maraming na-stranded, di ba? Maraming stranded, maraming nabaha. Isipin mo ha, talaga namang hanggang signal number 2 lang. Pero yung pagbaha talaga, kahit sa mga dating hindi binabaha. Correct. O, Imagine dahil yan sa mga probinsya. flood control scam. Oo, flood control, Ay, ang nako. ating forest denudation, Kaya lahat nga. So na. talagang kailangan talaga, alam mo kung kailangan talagang maalala nating lahat itong mga baha na ito para matuto na tayo na bumoto ng tama, Oo. 'di ba? Huwag na natin iboto ang ating mga kongresista, mga mayor na alam naman natin na lagi tayong nalulubog sa baha despite, 'di ba, yung mga budget nila na ibinibigay sa kanila. So, come 2028, nako, matuto na talaga tayo. At ito pa hindi magandang balita ito dahil mix. Namumurong po, tumaas po ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base po sa 4 na araw ng monitoring po ng Means of Platts Singapore. Ito po, estimate pa lang ito. Ang gasolina, more or less po ay bababa. Kung hindi man bababa, walang paggalaw. Kung bababa, baka 17 centimos lamang po kada litro. Habang ang diesel, tataas po ng more or less 30 centavos kada litro. At ang kerosene po, more or less 5 centavos rin po ang taas niya. So, halos walang paggalaw ang gasolina at ang kerosene. Pero ang diesel, inaasahan nila tataas na naman ng more or less 30 centavos kada litro. So, yan po ang ating latest estimate pagdating po sa mga produktong petrolyo. At ngayong Friday, February 6, ito na po ang ating super panalo news para ang ating Friday mas maging happy pa. Yan, sa mga tiga Valenzuela. Diba? Good news na naman from Valenzuela. From the land of the Gatchalians. Naglunsad po ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, katuwang po ang Department of Labor and Employment, ang tinatawag nilang KKB. Hindi kanya-kanyang bayad Akala ito. ko. Ang ibig sabihin po ng KKB nila ay Kapangyarihan at Kaunlaran Barangay Cash for Work Program para sa 3,000 kabataan sa Valenzuela City. Wow naman. O ayan, Go Valenzuela. Go Valenzuela. Kabilang dyan po ang mga out-of-school youth, college at technical at vocational graduates mula po sa mga low-income households na nasa edad na 18 hanggang 30 years old. Kasi nga mga youth, di ba? Yan ang ng mga youth, 18 to 30 years old. So kung wala kang work, kulang ka sa experience,
hirap kang makakuha ng trabaho, ito na po ang tulay. Ang programang ito po, ang mga benepisyaryo ay may paid community work. Meron pa silang skills training. At meron silang job preparation habang tumatanggap po ng 695 pesos kada araw. In Ito yung fairness, minimum wage. in Diba? fairness. 695 pesos kada araw. Na ito ang kasalukuyang minimum wage nga dito po sa NCR. Sa loob po ng 10 araw. So kung 10 araw yan, 2 weeks, 695 times 10 equals 6,950. Sana renound up na lang 7th cow. Pagkatapos po nito, may job fair po para sa kanila para mas mapabilis ang pagpasok po nila sa mga trabaho. Hindi lang ito simpleng cash assistance dahil maituturo itong career starter pack para ka nag-OJT, diba, na may allowance. So, ayun, magandang balita ito sa mga tiga Valenzuela. Habang kumikita ka, hinahasa rin po ang kakayahan ng kabataan para maging handa sa trabaho, magkaroon po ng kumpiyansa, at syempre maging qualified sa hanap buhay na nararapat sa kanila. Pwede nila ilagay sa resume nila, di ba? Sa kanilang curriculum vitae. Cute. Maski na 2 weeks lang yan, di ba? You Diba? can put that. So really, actually, there's really no excuse kung bakit wala kang trabaho. Tama. Basta hindi ka mapili, hardworking ka, makakahanap ka ng trabaho. At saka speaking of OJT, share ko lang, meron ng bagong batas, di ba? Na lahat daw ng OJT, di ba usually, tanda mo nag-OJT ka nung college? Parang hindi. Hindi. Baka wala pang, baka hindi pa uso dati sa Parang inyo. hindi ako nag-OJT, Ayan. hindi pa uso nung panahon. Ako nag-OJT ako, pero walang bayad yon. Kasi kailangan OJT mo lang talaga. mag-log in para Yes, ng oras sa 40 school. hours, Ngayon, correct. 10 kyaw na. May Kailangan may allowance. allowance na ang mga OJT. Siyempre, iba na mamasahe, pagkain nila. Pagkain, correct. Diba? Hindi naman lahat may pribilehiyo na magpa-cute-cute lang doon o mag-skills Alam mo, come to training. think of it, buti na lang hindi nga ako dumaan dyan sa OJT na yan. Bakit? Wala. Kasi kung panahon ko yun, di walang bayad. Walang bayad? Ayoko. Sa akin, walang bayad din. Ayan. So, good news din yan. So, i-check niyo po yan. Lalo yung mga go-OJT ngayong summer dahil pa-summer Yes, na. Ito naman, Patty, may suggestion tayo para sa ating mga manonood at tagapakinig na pwede maging family and barkada bonding ngayong weekend. Ayan. Why not Marvel at the Artworks? Marvel, wow. Appreciate. We're so cultured now. Yes. And masterpieces of renowned Filipino artists. Tampok po sa Artwalk 2026 ng Ayala ang mga obrang hango sa contemporary Philippine arts at mga kilalang international artists. Walang bayad yan dahil makikita ang mga masterpieces katulad ng art installations around Ayala Center, Ayala Triangle, and Circuit Makati. Present din sa mga malls ng Ayala. Ang goal po nito, simple lang, ilapit ang sining sa lahat. Maiispatan nyo rito ang mga obra na Tekla Tamoria, Joel Wianco, Mitch Dulce, Photomoto PH, and Isabella Alfredo Akizilan. Hanggang February 8 na lang ang mga this weekend exhibit, na lang nga. kaya huwag palagpasin yan. No tickets, no pressure, just walk, enjoy, and let art hit differently. Alam mo, ang Ayala Malls, in fairness to them, talagang sila, they really, try to promote Filipino arts and culture. that's wonderful, Diba? Kasi no? diba yung patriarch nila, si Jaime Zobel de Ayala, Is photographer. So yung mga pictures niya, yung mga photos niya, binoblow up, linalagay sa mga Yes, malls. oo. Para rin, diba, imbis na blank wall lang yan, o billboard. Tama. Diba? Yan Talaga ang- ang Pilipinas, land of billboards. Diba? Mag-appreciate naman tayo ng art. Especially marami tayong mga magagaling na Filipino artists. Yes. So the best talaga is to promote them in public places Tama, para you can oo. appreciate. Kasi minsan sinasabi nilang art para sa mga mayayaman lang kasi nasa mga museum. Sa museum may babayarin ka para makapasok. Tama. Pero kung nandiyan sa mga public spaces, mga malls, sa mga walkways, sa mga underpass, overpass, whatever pass, o edi mas ma-appreciate mo yan. Okay, ito na. Kesa baka matawan na naman ako dito pag tanungin kita. Naalala mo ba ang John and Marcia? Naalala ko ni John and Marcia, RPN 9. Oh, very good. Di ba naalala ko? Dahil ayun lang yung comedy show. Comedy show. Paggabi, Directed by? Dolphy? Hindi, si Al Queen. Ang nalalala ko si Al Al Queen. Queen ba? Alam ko si Al Queen ba? Al Tama Queen? ba? Bata pa yata si Al Queen noon. Teka Si nga, Pidol na yan. Al Queen ba? Hindi. At saka, or si
Ading Fernando yung una, tapos nung namatay, si Alcuin yata ang talaga? pumalit. I think so, nako. Pero that show was one of my favorite Ay, sobra. programs. Starring, syempre, the one and only, nako, Mr. Dolphy. Si Dolphy po at si Tita Nida Blanca. Nida Blanca ba Yes, ang John and Marcia. At ang mga anak nila, si Rolly Quezon Maricel? at Maricel Ayun, Soriano. ayun, tama. Di ba? Okay, Nako, okay. so yung mga fans ng John and Marcia katulad ko po, nagkaroon po sila ng pop-up exhibit po. Ito po, the famous sitcom nung 1970s po. Yan po ang John and Marcia na ginanap po dyan sa Fort Santiago, Intramuros, sa pangunguna nga ng John and Marcia Legacy. Pinakita po sa exhibit yung kwento po ng pamilyang Puruntong. Di ba? Yan ang mga apelyido ni si John Puruntong. O, bilang nga si John at si Nida Blanca bilang si Marcia, syempre. Tapos yung mga anak nga nila, si Rolly Quezon, si Rolly, played by Rolly Quezon, at si Shirley, played by Maricel Soriano. At syempre, nako, ang favorite character ko dyan, ang mother-in-law ni John Puruntong. Walang iba ako hindi si Delia Atayatayan. Di ba? At ang kanyang kasambahay ayan. ay si Matutina. Si Matutina. Oo. Ay, nako, ano ba lagi nila favorite ko sinasabi? talaga yan. Ano kaya dyan? Magsumikap ka. Siya yung nanay ni Marcia. Ni Marcia na mayaman, di ba, yung pamilya. mayaman. Tapos, Okay. busit na busit nga si Delia Tayatayan kasi nga pinakasalan ni Marcia si John na si John na mahirap. mahirap. Tapos Kaya- di ba si Oo. Delia Tayatayan, pag nangangailangan ng pera, di ba sasabihin niya kay Matutina, magwalis ka nga dyan. Tapos Ayan, bumabalik na. Pero di ba, tumagal yan. Gano'n siya katagal, ano? Kasi feeling ko nung 80s hanggang 80s, Oo, no? parang more than 10 years yan. Yan, Hanggang lumaki kasi na doon ko nga naalala, si Maricel mga 80s. Soriano. I think when she started, she was only 8 or 9 years old. Grabe, Tapos no? when that ended, dalagang-dalaga na si Maricel Soriano. So ito isa sa mga pinaka-cool talaga na mga sitcoms po nung panahon ko. I really grew up watching John and Marcia. So yung highlight po ng exhibit na yon ay panoorin nga nila yung 3 lost episodes. You can watch tapos na unfortunately ngayon lang natin nabalita So ito po at nahanap nila itong last 3 episodes sa Amerika pa. Grabe. Merong nakapag-save. Nakapag-preserve. Oo, kasi di ba nung uso natin mga 70s, 80s yung magre-rent ka ng Betamax o ng VHS. So Ayan, 80s ito, yan, di ba? so ito na siguro hindi niya naibalik doon sa Kaya naano nila, meron silang kopya. So ayan po talagang ang John and Marcia po talaga ay one of my favorite, if not Ading Fernando. It was directed by Ading Fernando. Siya po ang nag-conceptualize, tapos I think si Alcuin after was the one who directed Sayang tapos it. na. Oo, kaya di ba, let's sabihin natin sa Quezon Brothers, mag-set up sila ulit. So this one, they had rare Dolphy memorabilia, they had vintage photos, they had magazines, videotapes, mga posters. So syempre, pinuntahan, dinaluhan yan ng Quezon Brothers, ni Eric at ni Epi. At in-announce po ang kanilang planong magbukas po ng Dolphy Museum sa Calatagan, Batangas, na hopefully matatapos maybe in the next 2 or 3 years. But you know, we're really hoping that Dolphy will be one of the national artists. Because deserving talaga si Dolphy. Hindi pa. So talagang, alam mo, talagang si Dolphy, ibang klaseng siya . Hindi lang siya komedyante, magaling rin siya umarte ng drama. Talaga? Ay, 'di ba yung pelikula nila ni Nino Mulak? Ano ba yung title? Ako, the title escapes me, pero drama 'yon. Ay, ang ganda. Ang tatay kong nanay, something like that. Pero sabi nga nila, Patpi, kapag daw magaling umarte ng comedy, talagang magaling umarte kasi mas mahirap magpatawa. Kesa sa magdrama. Ito, magdrama ka lang, maglagay ka ng eye mo. Ayan na. Tapos, kaya ano yung nilalagay sa mata? Sibuyas. Sibuyas o Vicks. Vicks, yan ka, ganyan ka lang, iiyak ka na. Pero ang magpatawa daw talagang kailangan maging matalino ka. Correct, May timing kasi yan Iyon, kaya yan. Congratulations sa Quezon Brothers na kasama din natin dito sa Net 25. At asahan namin na baka naman dalhin din dito sa atin. Sana nga, yung ibang memorabilia. Ito na, okay, your ito na. favorite sound. Cha-ching! Nako, ito magandang balita dahil lumakas po ang ating piso kontra dolyar po. Nagsara po ang ating piso kontra dolyar sa lagang 58 pesos and 69 centavos. May paglakas po ng
28 centavos po ang linakas ng ating piso kontra dolyar kumpara po sa naging palitan kahapon sa lagang 58 pesos and 97 centavos. Narito naman po ang palitan ng piso kumpara po sa mga iba pang currency. Sa Japan yen, 37 centavos. Sa euro, 69 pesos and 62 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 54 centavos. At ang Saudi Riyal, 15 pesos and 72 centavos. At ang ating source, Bangko Sentral ng Pilipinas. And because today is Friday, Ricky, ano ang mga isyong tatalakayin ngayong Friday, February 6? Siyempre, busog pa rin po tayo sa mga issue para may baon po kayo ngayong weekend. Issue number 1 po natin, ibinasura na nga ng Committee on Justice ng House of Representatives ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil umano sa insufficiency in substance o kakulangan sa nilalaman. Subalit, parang hindi ganito ang mangyayari sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Naniniwala si Senior Deputy Minority Leader, Caloocan Representative Edgar Erice na daraan sa mas mahabang proseso at lulusot sa House Committee on Justice ang mga bagong impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Pag-usapan po natin ito kasama ang posibleng pagbabago ng liderato sa Senado sa mga susunod na araw. Kaya kung may mga phone-in questions po kayo, mag-comment lang kayo sa aming Facebook account, mag-message po sa amin. Dahil kasama po natin mamaya si Malu Tequia ang talaga namang matinik na political analyst talaga, no? Nako, ang talagang si Malu talaga, inaabangan nila ng marami yan. Kasi pag nag-analyze siya, very klaro na ano mo yung nakukonek-connect mo. Bakit, bakit nagkaganon, di ba? So mamaya, very interesting ang ating talakayan with Malu Tequia. Ating second issue naman po, nagsagawa po ang Department of Education ng pagrepaso po sa kasalukuyang grading at promotion system at tapos po lumutang ang mga puna sa tinatawag na mass promotion, ang pag-angat ng mga mag-aaral sa susunod na baitang kahit hindi pa sapat ang kanilang kaalaman at kasanayan. Alamin natin po kung anong resolusyon ang ginagawa po ng DepEd sa issue na ito. Kasama po natin mismo ngayong umaga, mamaya po makakausap po natin si Undersecretary for Learning Systems Strand, walang iba po hindi si Doktora Carmela Oracion. Yan po ang ating issue number 2. Earlier this week, di ba nakausap natin si Benjo Basas. So siya representing the teachers Association. Ngayon naman po, DepEd mismo ang kakausapin natin para alamin natin kung ano yung mga hakbang na gagawin nila nga para matanggal na itong mass promotion at tayo po ay nagiging nasa kakwit-kwitwitan. Di ba? Ang ating mga estudyante, talagang yung learning gap, hindi lang ganito, ganon! Ganon kalaki, nakakashock. Alam ba, bago pa pumutok yung issue na yan, napag-usapan na yan natin dito. Di ba yung learning gap, yung mass promotion. Mabuti naman ngayon, nakakaabot na sa headlines at sa front page. Okay, so bago tayo mag-commercial break, ito po ang aming napakasimple, no-brainer na katanungan po. Parang lahat na po kami pagod na. Gusto na natin weekend na. Kaya ang ating question of the day, ano po ang gala ninyo? I-share nyo sa amin kung saan kayo pupunta. Magbigay kayo ng tips. Baka gusto nyo kaming i-share ng mga puntahan ninyo para meron rin kaming mapupuntahan. Lalo na pag libre, di ba? So mag-comment lamang kayo sa aming Facebook account at hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi po sa aming talakayan online. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Alas 8:30 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin, syempre, ng ating Memo Plus Gold. Siguro sabi ng Memo Plus Gold, kailangan padala na natin itong mga matatandang to. Nagiging kalimutin na. Thank you, Memo Plus Gold. Okay, ang oras na ito hatid nga ng Memo Plus Gold. Makakalimutin ka na ba? Yung bag, cellphone o pinamili mo? Naiwan mo kung saan-saan? Sa school, nag-review para sa exam pero nalimutan mo na agad ang iyong pinag-aralan? Huwag tiisin ang pagiging malilimutin. Mag-Memo Plus Gold araw-araw. Ang Memo Plus Gold ay isang herbal supplement na gawa sa 100% pure and natural Bacopa monnieri na pagtibay sa clinical studies na makakatulong na pagbutihin ang memorya at concentration, pagbawas ng stress para laging focused at mentally alert. Memo Plus Gold. Iba ang brainy. Available sa mga butika, Mercury Drug, Shopee at Lazada.
Oras muli, alas 8:32 na po ng umaga at maraming salamat ulit sa Memo Plus Gold. Silipin na natin po ang mga mainit na balita ngayong Friday, February 6, 2026. ASPN pa rin tayo, ating sinundang pangunahing news. Ang una nating headline, defense team po ni Vice President Sara Duterte, itinangging ihaharap nila si Mary Grace Piatos sa pagdinig ng impeachment. Malacanang iginiit na binuo ng ICI o binuo ang ICI para sa paglilinis sa pamahalaan. Ikinatuwa ang pagbabasura ng Supreme Court sa petisyon laban sa ICI. Senate President Tito Soto kinumpirmang plano ng mayorya na iluklok si Senator Loren Legarda Ng mga classrooms, unti-unti nang aalisin ang grade transmutation policy nito. At para sa ating world news, Donald Trump at President Xi Jinping ng China nag-usap sa telepono. Sabi ni President Xi, pinaalalahanan ang Estados Unidos na maging mapanuri sa pagsusupply ng armas sa Taiwan. Dalawang politiko sa Northern Luzon natukoy na financier at mastermind ng illegal na paggawa ng sigarilyo sa Mexico, Pampanga, Pilipinas. At para sa ating showbiz pasilip, MTRCB Chair Lala Soto umamin ng 2025 ay bad year para sa mga local movies. Abat may sports news tayo. Pat P, tambalang Alex Ayala at Janice Tien pasok sa Abu Dhabi Open Doubles Semis. At ang oras muli, alas 8:33 na po ng umaga. Ito na po ang mga istorya sa likod po ng mga headlines. Itinanggi po ng defense team ni Vice President Sara Duterte na naghayag sila ng planong iharap si Mary Grace Piatos sa mga pagdinig kaugnay po ng mga impeachment complaint laban sa kanya. Nilinaw ito ni Attorney Michael Poa matapos lumabas ang mga ulat sa media at social media na plano mano nilang iharap si Mary Grace Piatos sa mga pagdinig. Ayon po kay Attorney Michael Poa, wala siyang sinabing ganoon o nagkumpirma at nag-anunsyo ng naturang plano. Ang alias na Mary Grace Piatos ang isa sa mga ginamit sa listahan ng mga tumanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Marami pang ibang natuklasan ng mga alias na tila hinango lamang sa mga pangalan ng mga sikat na brand, mga celebrity at maging sa mga politiko. Kapansin-pansin rin po si Mary Grace Piatos ang nakatanggap ng pinakamalaking bahagi ng confidential funds. Samantala, hindi pa rin nasisimulan ang impeachment proceedings laban po kay VP Sara. At ayon po kay Speaker of the House, Bogie D., hindi pa natatanggap ng kanyang opisina ang dalawang impeachment complaint na inihain ng Makabayan Bloc at ng ilang civil society groups sa pangunguna ng Tindig Pilipinas. Nananatili anya sa opisina ni House Secretary General Cheloy Garafil ang mga ito. Tiniyak naman po ni House Justice Committee Vice Chair at San Juan Representative Isabel Maria Zamora na mahigpit na susundin ng mga mambabatas ang mga House impeachment rules na inalatag nila. Magkasunod na inihain ng Makabayan Bloc at ilang civic society group sa Kamara de Representantes noong Lunes, February 2, ang dalawang impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Inamin naman po ng mga complainant at endorser ng laman ng kanilang mga impeachment complaint ngayon ay pareho lang din sa nauna nilang inihay na impeachment complaint noong 2024 laban kay BP Sara. Nadagdag lang nila ang mga pahayag ng nagpakilalang bagman na si Ramil Madriaga. Ayon po kay Madriaga, ang kampanya ni VP Sara noong 2022 ay pinondohan ng mga Chinese-operated na Philippine Offshore Gaming Operation o POGO at mga sindikato sa droga. Sinabi rin po ni Madriaga na inutusan siya ni VP Sara na maghatid ng malalaking halaga ng pera sa kanyang security aid. Kasalukuyan pong nakadetine si Madriaga sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Ricky. Samantala, kinatuwa naman ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang petisyong kumukwestiyon sa konstitusyonalidad ng Executive Order No. 94 na lumikha sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, obligasyon ng administrasyon na linisin ang mga irregularidad sa pamahalaan, kabilang na po dyan ang anomalyang sa flood control projects. Ito ang dahilan kung bakit ipinalabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 94. Ayon sa Korte Suprema, ibinasura nito ang petisyong kumikwestiyon sa EO 94 dahil hindi ito pumasa sa mga batayang kinakailangan para sa judicial review. Sinabi na mataas na hukuman na nilabag din ang petisyon ang hierarchy of courts. Binigyan diin ito na bagamat pinapayagan ang direktang paglapit sa Korte Suprema
sa mga bukod tanging kaso, nabigo ang mga petitioners na maglahad na makatwirang dahilan para kanilang lampasan ang mga mababang hukuman. Idinagdag pa ng korte na nabigo ang mga petitioners na ipakita ang pag-iral ng isang aktwal na kaso o kontrobersya dahil hindi nila naipakita na nilabag ang kanilang mga karapatan o na may masamang epekto sa kanila ang EO 94. Inihain po ng abogado at dating congressman na si Jacinto Paras at iba pa ang petisyon. Iginiit nila na nilalabag ng EO 94 ang Equal Protection Clause. Inaagaw ang kapangyarihang lehislatibo ng Kongreso, pinapahina ang mga kapangyarihan at tungkulin ng Office of the Ombudsman at Commission on Audit at nilalabag umano ang konstitusyon. Ang ICI ay nilikha bilang isang malayang entidad or entity na may tungkuling mag-imbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Samantala, matapos ang halos 2 linggo mula na matukoy na mayroon siyang diverticulitis na isang kondisyon po sa bituka, muling nakita si Pangulong Marcos na dumadalo sa mga public events. Dumalo siya kahapon sa paglulunsad ng Skills Passport mobile application ng Technical Education and Skills Development Authority sa San Juan at sa Telecommunications Summit 2026 sa Pasay. Kapansin-pansin nga na nabawas na ang kanyang timbang. Sa TESDA event po, nangako ang Pangulo na titiyakin niyang may sapat na pondo para sa edukasyon. Anya, naglaan ang pamahalaan ng mahigit 1 trillion pesos sa sektor ng edukasyon. Halos 20 billion pesos anya ang inilaan para sa TESDA ngayong taon. Sa Telecommunications Summit naman ay ipinagmalaki ng Pangulo ang mga reforma at mga nabuong infrastruktura para sa sektor ng telekomunikasyon. Binigyan diin niya na mahalaga ang mas malawak na connectivity para mapalakas ang access sa edukasyon, mga serbisyo ng pamahalaan at iba't ibang mga oportunidad pang-ekonomiya. Sa ibang balita naman po, nilinaw po ni Senate President Vicente Sotto III o Senate President Tito Sotto na tinitignan ng mga kasapi ng Senate Majority Bloc na gawing Senate President si Senator Loren Legarda sa hinaharap. Pero nilinaw niya na hindi ito power sharing o term sharing scheme. Ayon po kay Sotto, nagsimula ito bilang biro sa pulong nila sa Senate Lounge. Pinukaw ni Senator Francis Pangilinan ang mga espekulasyon matapos niya mag-post ng group photo kasama po si Sotto, Legarda at iba pang kasapi ng mayorya na may caption na power sharing. Kalaunay nilinaw ni Pangilinan na biro lamang ito at hindi isang tapos na kasunduan. Ayon naman po kay Sotto, tiniyak niya at ng iba pang kasapi ng mayorya kay Legarda na siya po ay maihahalal bilang Senate President matapos po ang 2027 budget season o sa 2028 bago matapos ang kanyang termino ni Loren Legarda. Sinabi po ni Sotto na bukas si Legarda sa ideya kahit na ilang buwan lamang niya hahawakan ng naturang posisyon bago matapos ang 20th Congress. Ayon po kay Sotto, sa ngayon ay kumpiyansa siyang mananatili siya sa pwesto dahil sa suporta ng 15 senador. Ipinaliwanag naman po ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na ang pagtukoy niya kay Legarda bilang Madam President ay isang biro at pagpapakita ng suporta sa kanya bilang isang posibleng susunod na Senate President. Itinanggi naman po ni Senator Legarda na may kaalaman siya sa anumang power sharing na kasunduan at sinabi niyang hindi siya nabigyan ng impormasyon tungkol dito. Kasi diba, ang lakas talaga ng ugong, Ricky, no? Na magkakaroon daw ng coup. Diba? So parang ang sabi ng minorya, parang mga lumabas diba, sa mga kwento-kwentuhan, kinausap na ng minority bloc si Senator Loren Legarda na siya nang susunod na Senate President. Pero nagkaroon siguro ng kaayusan, naglabas na sila ng na hindi, di ba? Senate President Tito Sotto remains as the Senate President. And if ever, baka nga before the term of Senator Loren Legarda ends in 2028, when she's up for re-election again for Senator, they will vote that she becomes the first lady no? Senate President. So, tingnan natin. Tingnan natin, di ba? Pero lagi naman sinasabi, ni-interview yung mga senador. Sabi, wala silang alam. Syempre, ayaw
ayaw nila i-share. Oo, i-share. So, surprise na lang tayo Surprise ulit. na lang, oo. Ito naman, Patty, pinaiigting na ng Department of Education o DepEd ang mga hakbang para makumpleto ang mga hindi pa natatapos na silid-aralan sa Pilipinas. Sa mga nakalipos pong taon, ang Department of Public Works and Highways ang karaniwang nagpapatupad ng konstruksyon ng mga classroom para sa mga pampublikong paaralan. Nakatapos na ito ng humigit kumulang 3,600 classrooms. Nagbungkahi ang DepEd ng 3.193 billion pesos sa 2026 national budget para tapusin na ang 3,614 classrooms. 2.282 billion pesos lamang ang inaprubahan ng Kongreso na sapat lamang para matapos ang nasa 2,067 classrooms. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, nagpaplano na rin ang DepEd na mas flexible na paraan ng paghatid ng mga silid-aralan simula 2026. Kabilang dito ang mas aktibong partisipasyon ng mga LGU at public-private partnerships. Samantala, unti-unti na rin ititigil ang DepEd ang transportation system nito na nagbibigay daan para makausad sa susunod na antas ang mga estudyanteng hindi pa talaga nakakamtan ng tamang kakayahan sa kanilang pag-aaral. Kinilala niya ang mga natuklasan ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 tungkol sa sinasabing mass promotion ng mga mag-aaral. Binanggit ni Angara na ang polisiya ay nagdudulot ng dagdag na responsibilidad sa mga guro na kailangan magsagawa ng home visits at makipag-usap sa mga magulang kung ang mag-aaral o ang mag-aaral ay bumabagsak. Upang matugunan po ito, ipatutupad ng DepEd ang Republic Act 12028 o ang Academic Recovery and Accessible Learning or in short, Aral Law. Sa ilalim po nito, ang mga guro ay hindi na magsisilbing tutor ng kanilang mga mag-aaral. Iminamandato rin ito sa mga guro na ibigay ang tunay na grado sa kanilang mga estudyante. Ayan, mamaya makakausap po natin si Dr. Carmela Oracion. Siya po ang Undersecretary for Learning Systems Strand mula po sa DepEd para pag-usapan nga natin itong mass promotion na ang dami talagang hindi nag-agree na dapat, hindi ba yung concept na no child should be left behind, Oo. dapat tanggalin na Oo yan. nga. Kasi dapat talaga yung mga deserving lang ang ipasa natin. Tama. Okay, sa ating world news naman, tinawag po ni Chinese President Xi Jinping ang Taiwan bilang pinakamahalagang issue sa relasyon ng China at ng Estados Unidos. Sinabi niya ito kay US President Donald Trump sa isang pag-uusap nila sa telepono. Sinabi po ni President Xi Jinping kay Donald Trump na maging mapanuri sa pagsusupply ng mga armas sa Taiwan. Nilinaw rin po ni Xi Jinping na binibigyan niya ng napakalaking importansya ang ugnayan ng Beijing sa Washington at umaasa na makakakita ng paraan ang dalawang panig para lunasan ang kanilang mga pagkakaiba. Sinabi po ni Donald Trump na maganda at masinsin ang naging pag-uusap nila ni Xi Jinping. Nangyari po ang pag-uusap ng dalawa kasunod po ng pagbisita ng mga pinuno mula sa iba't ibang bansa sa kanluran. Kabilang na po si United Kingdom Prime Minister Sir Keir Starmer sa China nung nakaraang buwan. Planong bumisita rin po ni Donald Trump sa China sa Abril. At ayon po kay Donald Trump, pinag-uusapan din nila ni Xi Jinping ang digmaan ng Russia sa Ukraine, ang kasalukuyang sitwasyon sa Iran at ang pagbili ng China ng oil at gas mula sa Estados Unidos. Matagal na pong sinabi ng China ang reunification ng Taiwan at China. At sinabi rin nito na hindi sinasantabi ng China ang posibilidad ng paggamit ng puwersa para magawa ito. Ang Estados Unidos ay may formal na ugnayan sa Beijing sa halip na sa Taiwan. Pero nananatili rin itong malakas na kaalyado ng Taiwan at pinakamalaking taga-supply ng mga armas ng isla. Noong Disyembre, inanunsyo po ng Administrasyong Trump ang malaking arms sale na nagkakalagang humigit kumulang ng $11 billion sa Taiwan. Mangyayari kaya yan? Magkaka-reunification kaya talaga Taiwan at China? Ini-insist ng China, kahit na nag-usap na sila sa telepono, sabi mo, Oo, sa telepono. oo, ni Donald Trump. Oo, ini-insist ng China na kanila talaga ang Taiwan. Taiwan. Di ba sabi So, nga ni President Xi Jinping daw oo. whether you like it or not, by hook or by crook, by 2027, Oo. mababalik daw ang Taiwan sa kanila. Pero parang paano mo magagawa? Eh, ang Well, Taiwan tingnan mo naman ayaw. si
tignan mo naman si Trump, nagsha-shopping nga ng mga bansa. Hindi, tsaka yun na nga, kasi ako natatakot lang ako dyan kasi ang Taiwan ayaw talaga nila. Ayaw talaga, because Kaya nga they've sila been bumibili ng independent. armas. Oo. $11 billion, di ba? Oo. Para mapagtanggol nila ang kanilang sarili. Kung Oo. sakali nga, di ba, atakihin sila ng China. Imagine being a sovereign country for so long, Oo. having your own president, having your Yeah. own constitution, Oo. tapos bigla na lang mo iaangkin sa'yo. May Ano yung angkin. mararamdaman mo, no? Correct. Kaya tingnan natin ang susunod na kabanata. Ito naman si Trump. Siyempre, marami rin siyang Marami siyang mga hidden agenda. Kasi syempre, you cannot deny, $11 billion is $11 billion. Oo. Especially ngayon, ang sama-sama na ekonomiya ng Amerika. Ng Amerika, di ba? Ayan, Okay. ito naman po. Isinasa ilalim ngayon sa surveillance ng mga otoridad ang dalawang politiko sa Northern Luzon na hinihinalang nagpa-finance at mastermind ng illegal na paggawaan ng sigarilyo sa Mexico, Pampanga. Ito po ang inihayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla matapos personal na ipasara ang paggawaan ng illegal na sigarilyo sa barangay Panipuan. Bukod sa dalawang politiko, binabantayan rin ang 4 na incorporators ng kumpanyang Samyang Global na kinabibilangan naman ng 2 Koreano. Ayon sa nakalap na impormasyon ng mga otoridad, Enero ngayong taon nagsimulang mag-operate ang illegal na paggawaan ng sigarilyo. Sa isinagawang operasyon sa paggawaan, nakukumpiska ng mga otoridad ng 3 makina ng kayang gumawa ng 150 million pesos na halaga ng sigarilyo kada araw. Or that's 4.5 billion pesos na halaga ng sigarilyo sa loob ng isang buwan. Wow. Ganong kadami nagsisigarilyo. Correct. Oo, 6 na Chinese nationals ang naaresto habang 65 Pinoys na illegal na pinagtatrabaho naman ang nailigtas. Nako. Ayon po kay Remulla, aabot ng 30 billion pesos na excise tax ang nalulugi sa gobyerno dahil sa illegal na paggawaan ng sigarilyo na dapat sana ay mapupunta sa health services ng Department of Health. Nako, hulaan nga natin, sino kaya yung 2 kongresista na yan mula sa Northern Luzon? Northern ang nasa likod Luzon. ng illegal na paggawa ng sigarilyo. Anong brand kaya Ay, yan? yun lang, ano kaya yung mga peke yan? I Gumagawa don't know sila ng kung mga peke peke. or para mga May sarili generic sila. brand. May sarili silang brand. Oo. Tsaka I'm sure, dahil hindi nagbabayad ng tamang buwis, mura. Magkano ba ngayon isang pack ng sigarilyo? Parang 100 yata isang kaha. Timbog, magkano isang kaha ng sigarilyo? Siyempre, hindi niya alam, pero kailangan paki-google nga. 200. So kung hindi ano yung mga brand na pinakamataas na yan yung 200. So kung 200, kung yan ibenta mo ng 100 dahil hindi ka nagbabayad ng buwis, di ang laki ng tipid tama, mo. no? Pero diba? If you get pa rin the same feeling na meron ka pa rin nicotine sa katawan mo, nahihit-hit, di ba? May bad breath ka pang kasama na libre, edi doon ka na sa Saka syento. vitamin C. Saka may vitamin C, vitamin cancer. Mga talagang pakiusap, huwag na kayong magsigarilyo. Ito, Northern Luzon, siyempre dyan yung mga tobacco. No? Ilocos, di ba? Yan yung mga Ilocos, Oo. Baguio, Oo, yung mga La tobacco Union, yan, di ba? Pangasinan, yan yung mga Northern Luzon, Oo, tobacco pero- country. Sino kaya? Sino kaya? Sige, mamaya mamaya, mo sa sige, akin. mamaya. Sabi naman ni Secretary John Vic, nagke-case build up pa sila. Hindi pa daw siya ready mag-announce. Pero Oo. pag medyo siguro solido na yung ebidensya, Oo. ipapangalan niya kung sino yung 2 Northern congressmen na yan. Okay, sa ibang balita naman, mag-showbiz naman po tayo. Sabi po ni MTRCB Chair Lala Soto, umamin po siya ng 2025 ay bad year sa local movies. Ako, dadagdagan ko ito. Hindi lang bad year, a very, very bad year. talaga? Oo, talagang Walang kumita? Walang kumita. Nako. So, sinayunan po ni Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB Chairperson Lala Soto ang pahayag po ng Film Development Council of the Philippines o FDCP na hindi naging maganda ang takbo ng industriya ng pelikulang Pilipino nitong nakaraang 2025. Sinabi po ng MTRCB boss na dapat harapin ang problema kung nais itong maresolba. Ipinunto niya na hindi lang ang Pilipinas ang paghihirapan ng industriya, pati na rin po ang ibang bansa dahil po sa pagtaas ng kompetisyon dulot po ng mga online streaming platforms. Dagdag pa po ni Soto, malaking balakid din ang mataas na ticket prices sa mga sinehan at reklamo ito ng maraming manonood. Subalit anya, hindi sakop ng MTRCB ang pagpapasya kung ibababa ang presyo ng ticket sa sinehan. Sa usapin ng nilalaman, iginit po ni Chair Lala na kaya lamang nilang hikayatin ang mga content creators
producers at directors na gumawa ng mas mataas na kalidad ng mga pelikula at bigyan ang mga ito ng pinakamababang rating kung iyon ang naaangkop. Ngunit, anya ay hindi maaring baliwalain ang Presidential Decree 1986 na nagbibigay kapangyarihan sa MTRCB na mag-classify ng pelikula at TV programs. Inahayag din po ni Lala Soto, na mas palalawakin ng MTRCB ang pakikipag-ugnayan sa mga stakeholders sa film and TV industry para mas maintindihan ng publiko ang tunay na layunin ng ahensya na hindi daw pulis, kundi katuwang ng mga pamilya sa pagbabago ng audiovisual landscape. Ang pahayag po ni Chair Lala Soto ay bahagi ng courtesy visit ng Society of Philippine Entertainment Editors o SPEED sa kanya, kung saan tinalakay ang mga kinakaharap na hamon ng lokal na industriya. Aside kasi from high ticket prices, yung mga tax, 'di ba? Ang daming ang taas ng mga tax, amusement tax, entertainment tax. Kaya parang yung mga producers talagang nagdadalawang isip kasi kunyari kung ikaw ay gumastos ng 10 milyon para sa iyong pelikula, kailangan kong kumita ata na at least 30 million kasi 30% ibabayad mo 'yan sa mga sa sinehan, yung 30% sa gobyerno, local tax. Tapos yung 30%, yun ang naiiwan sa iyo. Kaya mahirap mag-produce ng pelikula ngayon. Ano? Meron bang kumita na may nag-blockbuster ba nitong nakalipas? Parang ito yung huling MMFF, na lang, yung syempre kay Vice Ganda. Oo, yun na lang. Pero all the rest, parang Metro Manila Film Festival, I think I don't know if they admitted na very disappointing. Kasi ang mahal naman ng ticket naman talaga, Papi, di ba? Tapos syempre, 400. Kung 5 kayo, di 2,000 ka agad ngayon, ang daming streaming platforms. Ayan pa yung kalaban nila, di ba? Pero ako, hindi paid advertisement ito because I live near Robinson's Galleria. Because they're celebrating their 40th anniversary, 40% off ang mga ticket prices sa sinehan. So, parang 200. I mean, I don't want to say na lang, no? 200 still 200. Pero compared to 400 na binabayaran mo, okay na yung 200 kung kakayanin nyo. Sana magkaroon ng support from the government on how they can, how these producers also can sustain naman, di ba? Para, kasi pag-promote din natin yan ng ating kultura. Tinuwang Korea, grabe ang support ng Korean government sa mga filmmakers at mga television production nila. Talagang pinopromote ang kultura ng Korea. Diba? And pati now, look. pagkain, yung mga sites. So, tingnan mo. Diba? Ngayon, ang dami nagpupunta doon dahil sa mga K-drama. Gusto makita yung mga nagpo-fall na mga cherry bulaklak. blossom. Yan, cherry blossom. Papunta sa Nami Island. Diba? Dahil yan, dahil nagkaroon na suporta yung gobyerno nila. Ayan. Anyway, ito naman po, balitang sports tayo. Pasok sa semifinals ng Abu Dhabi Open Doubles event ang tambalan ni Alexandra Ayala at Indonesian na si Janice Tien matapos talunin sina Zhang Shui ng China at Cristina Buxa ng Espanya sa score na 6-3, 6-3 sa quarterfinals. Nakamit ni Ayala at Tien ang tagumpay sa loob ng 1 oras at 6 na minuto. Sa unang round, tinalo ni Ayala at Tien ang tambalan ni Cristina Milanovic and Leila Fernandez, 7-5, 3-6, 10-6. Haharapin ng Southeast Asian duo sa semifinals sina Teresa Mihalikova ng Slovakia at Olivia Nichols ng Great Britain. Samantala, bigo po ang Pinay tennis star sa kanyang singles competition. Laban naman kay Ekaterina Alexandrova sa kanilang quarterfinals match. At ang oras, alas 8:54 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. ASPN. Oras, alas 8:57 na po ng umaga at kasama na po natin via Zoom si Miss Malu Tiki, ang ating political analyst. Magandang umaga po, Miss Malu, and welcome back po sa ASPN. Good morning, ma'am. Good morning, Pat, and good morning, Ricky. Magandang umaga sa inyong mga nanonood at tagapakinig. Okay, Miss Malu, ayan, napatawag ulit kami. We had you 2 weeks ago kasi ngayon, kahapon po, talagang ginank na ng Kamara de Representantes po ang 2 impeachment complaint po laban kay PBBM. Ikinagulat nyo ba ito at ano po ang magiging may repercussion ba ito sa pagdinig naman po ng Kamara de Representantes sa impeachment complaint laban po kay VP Sara? Well, hindi ko kinagulat na natapos kaagad sa committee level at mabilis ang
usad doon sa issue ng form and substance. So may expect natin sa Lunes na dadalhin yan sa plenaryo para pagbotohan. Doon lamang sa substance, nagulat ako dahil walang discussion dun sa mga evidence na naka-attach, lalo na dun sa impeachment number 2. Dun kasi sa impeachment number 1, ang attachment puro news clippings. Yes, correct. So talagang mahina yung 1. Yung 2, makikita mo lalo na dun sa usapin ng budget, meron silang mga evidence na linakip pero hindi na pag-usapan. Ngayon, dun sa makukumpara natin ngayon dahil ang isusunod may transmittal na ang SecGen sa committee, sa speaker tapos sa committee nung dalawang impeachment cases kay Vice President Duterte. So makikita natin ganun bang kabilis, ganun bang ka-efficient, ganun bang walang masyadong diskusyon ang magagawa ng Committee on Justice. Balita ko, mag-a-attempt rin na kung merong 1/3 para mapadala sa Senado, pero nakikita naman natin na yung quorum, yung attendance sa House of Representatives, lalo na sa plenary, medyo kakaunti ang uma-attend. So, tingnan natin kung ano mangyayari next week. Ma'am, ano po yung masasabi niyo po, reaction niyo po sa ilang complaint na mga ilang mambabatas na parang nilo-lawyer daw ng Justice Committee si Pangulong Marcos during the procedure? The hearings. Oo, nag-agree ako doon, Ricky, kasi 'di ba dapat ang procedure noon, kung dapat titingnan lang naman nila doon sa substance, may evidence ba? Tapos yung depensa noon, pagsasalitain mo yung lawyer o representative ni Presidente Marcos, pero hindi tayo umabot dun sa level na yon. Sayang kasi may mga issues doon na matagal na nagpa-percolate, at yung mga reasoning na nasabi, kunyari doon sa drug use, doon sa budget, hindi naman siya depensa na nadadapat doon sa mga issues na sinabi. So, hindi ako, nag-a-agree ako na parang lawyer ng accused, yung Komite. yung komite na tapos makikita mo parang very very swift. Parang limit ang debate, limit ang ganyan. Tapos division of the House parati ang nangyayari dahil nga hindi naman lumalamang yung ayes and nays, pero pagdating mo sa division of the House, talagang overwhelming yung majority. Pero Miss Malu, ito nga alam naman po natin, like you said nga, hindi mo ikinagulat. Ako rin, hindi ko ikinagulat kasi nga majority pa rin dyan sa Kamara de Representantes, pro-administration pa rin po yan Pero pagdating po sa kaso ngayon ni VP Sara, although wala pang tinakdang araw kung kailan po magdidinig po ang Committee on Justice tungkol nga sa mga inihain na reklamo sa kanya, paano kaya uusad naman yung kay VP Sara? Because she is, she's definitely minority. Yung mga kalyansa niya, wala naman sa majority. How is this going to differ from the impeachment complaint against the president? Will it also be as swift that they will decide to bring it right away up to sa Senado? Or do you think there will be a lot of discussion rin po sa Kamara? Sa tingin ko, Pat, magkakaroon ng attempt dun sa 1/3. Mas pinasarap na chicken nam-nam-nam. Tikman na! Sarap ng chow. Na i-refer na magkaroon ng 1/3. Ang problema mo lang doon ay yung quorum. At ang problema mo rin doon is
yung ginawa, mako-compare kasi. Yun yung problema na magkasunod. Mako-compare kung paano Ginawa. dinispose ang sa presidente at sa vice presidente. Ngayon, pag sinabi nilang, hindi, overwhelming itong kay vice presidente, kasi kailangan natin tingnan, may axe to grind ang House of Representatives. Kasi naudlot yung kanilang plano last year. Tapos nag-intervene pa ang Korte Suprema, 'di ba? 2 beses. Yung huli, yung with finality, yung una talagang tiningnan yung proseso sa House of Representatives at to a certain degree iniba yung proseso. Ang problema mo diyan, hindi nila inamend yung rules to reflect the changes mentioned by the Supreme Court. So ako akala ko dito sa presidente, i-amend muna ang rules bago magsalita at i-discuss yung 2 impeachment kay Presidente Marcos, pero walang ganung ginawa. So apparently they're operating on the rules of the 19th Congress and consistently they do not accept the ruling of the Supreme Court. So kaya kung natatandaan nyo, ang Makabayan is also thinking of pag natapos yung plenary vote, ine-explore nila yung possibility na iangat sa Supreme Court. ulit. On technicality, procedural rin. Kasi wala namang pag-iiba na nangyari dun sa rules. Maski na may na yung Supreme Court, no? Di ba? Klarado, may 7 points doon na sinabi ang Supreme Court na para kailangan protektado ang rights nung ini-impeach. So makikita rin natin 'yan. So ang kagandahan noon, makikita ng taong bayan paano ang pagtrato sa presidente at sa vice presidente. Ang vice presidente ba ay mapagbibigyan ng ganong kabilis na pagdedesisyon ng Committee on Justice o makikita mo na ang House of Representatives dahil natalo sila, gigil na gigil at nagingit-ngit dahil dun sa desisyon ng Korte Suprema, babalikan ang Vice Presidente. So baka maging maging mabilis rin. Mabilis 'Di ba? rin, Na kumuha ng 1/3 plenary vote para po maakyat kaagad po sa Senado. Pero alam mo, Pat, nung kagabi nga may kausap ako mga ilang kongresista, parang ang sentiment nila, ayaw na nilang mangyari yung nangyari nung 19th, na napuwersahan silang pumirma. So, parang yung 1/3 na option mahirap. Really? Oo, kasi anong enticement na ibibigay ng liderato ng mababang kapulungan para magboto sila. Para Oo, umakyat. kasi ito mangyayari kung magwa 1/3 sila, very transparent yan. Hindi katulad ng 19 Congress na kinulong sila sa isang room, inalis yung cellphone, pumirma sila kahit hindi nila nakikita yung mga charges kay Vice President. So, iba yung terrain na ginagalawan natin. At papalapit siya ang 2028. At di ba? So public opinion, alam naman natin ang impeachment is really before the court of public opinion. Mahirap na diinan nila at paspasan nila na makuha yung 1/3 dahil unang-una, syempre tinitingnan rin ng mga legislators yung ano ba yung survey, ano ba ang trust rating, ano ba ang approval rating. May ibang survey firms na nag-measure na ng if elections were held today, who would you vote for? So itong mga ito, syempre naiisip na nila, naku, paano ako gagalaw? Correct. No? So yun yung mga tinitingnan nila at saka pagdating mo naman sa ground, paano mo i-explain sa taong bayan na nung 19 Congress, pumirma ka sa mabilisang impeachment pagkatapos itong 20th Congress, ganun din ang behavior mo. So,
maraming mga bagay na pupunta sa pagdedesisyon ng kinatawan diyan sa usapin kay Vice President. Okay. Oo. Ma'am, just in case po, halimbawa, nakikita natin nga na uusad dito sa Senado, meron po ba kayo nababalitaan na merong mga swing votes dyan? Dahil alam naman natin, medyo hati na, almost near yung numbers po na minority and majority, kaya nga nagkakaroon po ng mga coup attempts or rumors of coup attempts. Ano? Sino po yung nakikita natin mga swing votes na pwede pong pumanig naman kay VP Sara? Aside from the minority. Aside from the minority po. Maganda yung tanong mo in relation to the Senate President, no? Nagkaroon ng attempt na hindi ko rin maintindihan kung ano dahil parang katuwaan lang daw. Hindi naman ako naniniwala na ang pagiging Senate President ay katuwaan. Pero dun sa tanong mo, may 9 minority. 3 doon ang kasama dun sa Lacson Report na gustong kasuhan. Yung 3 yun ay nasa minority. Yan si Escudero, si Villanueva, at saka si Estrada. No? So kung imimenos mo yun, bababa ang minority sa 6. Tapos ang majority mo, meron silang 15. Correct. Pero pag titingnan mo, yung nag-withdraw dun sa report ng Lacson na kaya umuga ng kaunti ang hold ni Tito Sen ay si Mig Subiri, Win Gatchalian at saka si JB. Oo. So makikita mo may mga nagsiswing, no? Yung hindi ko alam kung paano magpa-perform si Senator Legarda dahil sa Lunes natin makaklaro ano ba talagang desisyon. Kasi hindi daw naman term sharing pero reserva nila si Legarda sa papalapit ng end ng 20th Congress. So maraming laro na nangyayari doon. Si Bato na consistently absent biglang nag-appear at pumirma doon diyan sa palitan ng liderato. Tatandaan natin na ang presiding officer sa impeachment sa Senado sa Vice President ay ang Senate President. So, ang mga yung galawan na yan ay napaka-importante kasi kailangan nyo ring tandaan na ang Vice President is ang Senate President ay nasa line of succession. Yes. Number 3, diba? no? So, number 3, tama yun, Pat. So, pag naalis ang Vice Presidente dahil sa impeachment, ang aangat. Automatic siya. Tapos 'di ba sinabi nila na hindi si Senator Loren tinitira namin malapit. Yung ba yung senaryong linalaro nila? Na kung ma-impeach si Vice President, paangat si Tito Sen at Senate President si Loren. So maraming individuals na titingnan na yung 3 nandun sa report, yung 3 nag-withdraw dun sa Lacson Report, yung minority na kung titingnan nyo nung nag-convene na after recess ng 1 oras, wala doon ang minority. So itong mga ito, lalo na doon sa mga parati nag-o-observe sa Senado, these are the votes that you will have to reckon with pagdating sa impeachment ng VP. Pero Ms. Malos, telling nga Ricky yesterday sa inquiry yata yung front page yung picture ng lunch nila sa lounge, no? Power Syempre, very obvious wala yung mga Villar na magkapatid na alam naman natin part of the majority. Si Pia Cayetano wala din doon. Yung mga ganun po, si Lito Lapid, alam naman natin po talaga hindi naman talaga yung masyado nagpapakita. Pero ang aking kasi you were saying yung the power struggle sa Senado, medyo depende nga, yung mga nag-flip-flopping, hindi natin alam. Pero you mentioned a while ago sa Kamara, unlike last year, the other year, kinulong sila, at sila pumirma, kaya nakakuha ng more than 2/3, di ba? Pero unfortunately, hindi nga inaksyonan ni Senate President Cheese Escudero then. Now, do you think that what do you call this, si House Speaker Boji D doesn't have the gravitas to pull off 1/3
so that pwedeng iakyat na kaagad sa Senado yung impeachment complaint laban po kay VP Sara. Kasi yung gravitas ni Speaker Martin, unquestionable at the time. How about now, Boji Dipo, as Speaker of the House? I do believe that Speaker D has that gravitas. It's just that he is cognizant of the impact of that decision to the D dynasty. Di ba? Pag medyo diniinan mo, paano yung mga Kamag-anak kapamilya niya. ko sa 2028. Pangalawa, alam mo, Pat, striking na umapir si former Speaker Martin last, I think, Wednesday. Umattend siya sa session. And he was surrounded by all his colleagues, you know. I don't know if those movements are signaling on the impeachment of the Vice President. Kasi bigla siyang dumating, pinagkaguluhan, kinamusta siya. You know, he is well loved because he really provided well for the members of the 19th Congress. Pagdating mo sa Senado, nagkaroon ng girian sa leadership. Parang it's an act leading to the impeachment. So you will see that there are certain movements going on, and even probably over the weekend on how the House will do on the impeachment of the Vice President, and how the Senate will be able to handle the impeachment of the Vice President. Kasi kung titingnan mo naman sa mga surveys, na ang mga tao ang hinihingi ng kasagutan at pananagutan ay yung sa flood control. Pero lumabas na yun sa presidente, at apparently walang substance yung dalawang impeachment complaints. Ito naman po, ma'am, I'm very curious lang, kasi nga may balita din po dati na kaya nagkaroon ng simula ng diskusyon umano sa isang kudeta sa Senado dahil nililigawan na nga po daw ng minorya si Senator Loren Legarda na lumipas sa kanila or inalok sa kanya yung Senate presidency. Ano po bang meron si Senator Loren Legarda na talagang kahit si Tito Sen, Senator Soto is willing to share the term with her? At bakit po siya napanalo pa rin po nila na sa mayorya pa rin papanig itong si Senator Legarda? Si Senator Legarda kasi is a veteran legislator. That's one. And among the female, siya yung may ascendancy because of the number of years that she has been a senator. So ang tingin ko, napakahalaga na magkaroon ang Senado sa kasaysayan nila ng first female Senate President. Apart from that, member siya nung tinatawag na Macho Block. Yung Macho Block, yan si Tito Sen, si Senator Lacson, si Gringo Honasan before. Dati. Siya at saka yung latest recruit nila dahil sa 2025 election, si Lapid. So kung kukuha ka dun sa Macho Block, para sa minority, ang tama mong makuha si Senator Loren kasi si Senator Ping naman will always side with Tito Sen. So tapos si Senator Lapid naman, alam mo naman yun, pang-add sa majority. Kaya nga lokohan, bakit hindi na lang si Lapid? Di ba? Lokohan Para neutral. Yes, ma'am, I'm asking because kung nililigawan po nila, alam naman po natin yung kakayanan ni Senator Legarda, and syempre sa mga kababaihan po, napakaganda ng optics din po niya, no? To be the first female Senate President. Is there a possibility po ba, na nakikita po ba ng minority is pwede pong, kumbaga, maging patas ni Senator Legarda, or possible po ba na maging swing vote din po ba siya? Kaya siya po yung niligawan din, bukod po sa pagiging membro na ng Macho Block at saka for the good optics.
Yung calibration kasi ng pagpili, hindi ko rin alam, Ricky, kung ang minority ba ang nanligaw sa kanya o si Senator Legarda ang Lumapit. kumausap. Oo. Kasi wala namang, sa tingin ko, pag kinuha ng minority yan, maraming from the majority ang sasama. Pero kung siya ang lumapit, ang kailangan mo na lamang naman 5 dun sa para maging majority yung 9. Oo. 'Di ba? 14. So katulad ng sinabi nyo, nandyan ang magkapatid na Villar, nandyan si Pia Cayetano, na float pa rin na si Pia Cayetano will be the President pro temp. Oh. So magandang combination yung Dalawang Legarda babae. Cayetano. Oo. Kaya nga ang sabi, tingnan natin magbabago ba talaga yung institusyon. Pero dun sa nangyari na parang nagkatuwaan lamang, mahirap naman yung ganon kasi bihira sa politika ng Pilipinas na ang babae ay mapagbibigyan ng ganong importanteng posisyon at maglilid Macho ng pa rin tayo. di ba? Maglilid ng Senado. So, yun yung problema doon. Pero si Senator Legarda is a person worth being Senate President. It's just that the circumstances that kind of led to it is not so good kasi parang pinapakita na hindi, ang babae mahina yan. Parang Kailangan tinrivialize kami. pa, no? Trinivialize. Oo, di ba? Yeah. Oo. Pero Miss Malu, meron rin mga usap-usapan na kaya daw kinukonsidera rin po si Senator Loren Legarda. Parang this is yung kaso naman ng anak niya, ni Congressman Leandro. Now, we know, he's out of the country. Parang 60 days ang kanyang leave, no? Because he has said na he's being silenced. Kasi nga, dahil sa hawak niya na Cabral files. At ginagamit yung mami niya, kinausap daw yung mami niya, na paalisin siya para tumahimik siya. So isn't this also a concession so that po hindi rin po ilabas ni Kong Leviste ang Cabral files? Yung pagbibigay Yes. ng daan. Tama yan, Pat, no? It's a concession to her to keep the son quiet. Yeah. And to control the son. 'Di ba? Pero nakita naman natin yung anak talagang maglalabas siya ng gusto niya dahil nga anti-corruption ang kanyang advocacy. So, hindi ko alam kung sino nag-pull or nag-push yung bangsan o pwede rin naman yung kaya siya linigawan dahil sa expose ni Congressman Legarda. Diba? Congressman Leviste. Oo. So technically, kung titingnan mo, mas pag ikaw ay manliligaw ng magiging Senate President, mas to the advantage ng minority kung nandun si Senator dahil kay Congressman Legarda, Leviste. Ngayon, kung ikaw naman ang liniligawan ng admin, dito ka na lang, magstay ka na lang, magiging Senate President ka rin, na ang tingin ko by the third regular session, kung magpo-push ang impeachment ni Vice President, yung timeline is really like that. So kung sa admin ka, medyo we will lighten the load on your son. Yeah. Nakita naman natin yung attack sa kumpanya niya, yung attack sa pag-release niya, at to a certain degree, kasama dun si Senator Loren dun sa issue ng mother franchise ng solar. So, masalimuot yung galawan ng mag-ina. Oo, it's a web. Ang daming galawan na gaganap. Ito po, dahil napag-uusapan na rin natin yung mga, kumbaga nga, yung mga justice fighters na sinasabi dyan sa ating mga nakababatang mga kongresista. Ano pong masasabi nyo naman dito sa pag-extend naman ng suspension kay Congressman Kiko Braganza? Sorry, kailangan ko lang po take two na siya kasi sabi nga niya parang noong una, di ba, fight siya. Wala daw siyang pinagsisisihan. Ayun ang sinasabi niya, wala siyang pinagsisisihan sa lahat ng kanyang ginawa. Ayan, pero he will take this time to take care of his cat. Sorry, Barzaga. Ayan, si Congressman Barzaga. Si Meow Meow. Opo, si Meow Meow.
Alam mo, Ricky, ang akin, masyado naman nilang diniin yung bata. Yung dapat nga yun, reprimand. No? I-reprimand mo dahil yung posting mo sa Social internet media. mo. Oo. Di ba? Alam mo, ang bata, he's 27 years old. Yes, he came from a political family, but essentially, if you look at him, he speaks the Gen Z language. He connects with them. Correct. I mean, I've been in political management for two decades now. This is the first time I heard that somebody campaigned just using meow meow. So when I had a chance to talk to him, sabi ko, excuse me, bakit ho ang kampanya niyo meow meow? Kaya lang daw niya ginawa yung meow meow kasi dun sa noise, how do I rise? How would voters know me? Kaya pag kun mo, oo nga, make sense, no? Pag nagganong ka, kaya nga sabi ko, ilang kaya ang gagaya sa kanya sa susunod na eleksyon. Di ba? Kasi kung, so yun, tapos very articulate. He knows, deep thinker, yun nga lang, misinterpreted. Kasi katulad yung pinapakita nyo, sabi ko nga sa kanya, ba't taas ka ng taas ng kamay? Ba't ka ganun lang ganun, meow meow? Yun daw ang brand niya. So, pero yung akin, yung suspension, another 60 days, that is too much. Kasi what you're trying to correct is the behavior sa posting, di ba? So, if you're trying to correct that, further suspension wouldn't correct that. Kasi sa matatandang legislators, hindi nila gusto yon. Siyempre, proper decorum, yung deportment, di ba? Legislator, seryoso ka. But you have to dun sa mga veterano, kailangan ho yung tandaan, yung demographics natin nagpapalit. Correct. At to a certain degree, maraming bata ngayon, pero ito lamang yung talagang nabubukod tangi kasi he says his mind. Di ba? Pero parang how low na we have come, no? Na monosyllabic na ang ating campaign. Meow, meow. Yes, di ba? Ganun kababa na pa Pero kaya nga sabi ko, ba't pinapatulan nyo? Tama na yung 60 days. Natuto na. Kasi doon sa 60 days, walang sweldo, wala yatang benefits. So, another 60 days because of what? Dahil hindi dumating sa hearing? Ma'am, ito ba maaapektuhan po ba yung kanyang duties and responsibilities as a congressman in his district sa kanyang 60-day suspension? Hindi naman. Dahil he can go around, ang problema lang doon, wala siyang sweldo. Sweldo lang. Diba? Okay. Kaya nga ang challenge at saka ang kailangan sigurong tingnan ng mga veteran legislators, may mandato yung bata. Bakit mo, dahil sa posting, i-set aside mo yung mandato, I think he got 230,000 votes. Kasi political dynasty talaga. Pero Miss Malu, ako, more than the impeachment, no? Kasi sabi nga natin, this is just an exercise, a political exercise. And what's more bothersome for me is that yung mga gusto i-push ng ating Pangulo, yung mga legislative agenda, like itong anti-political dynasty bill, yung reformation po ng party list system, parang po nasasantabi kasi nga everybody's focused now dito sa impeachment. Paano uusad? Kasi nga yung di ba, parang yung mga Pilipino hindi pa rin tayo natututo, yung mga binoboto po natin, mga walang kakwenta-kwenta, mga magnanakaw, most of them, not all of them. But how will that now affect this impeachment trial na ako, I have a really strong feeling it's going to prosper Talagang it's going to take up a lot of the time of all of our legislators. But how about now these other more pressing bills that we want to push for reform, for the good of the Philippines na talaga? Oo, tama ka, no? Siyempre, ang atensyon nababaling dun sa impeachment. Correct. Napakahalaga na yung anti-dynasty kasi since 8 Congress pa yan. Dahil mandato ng Constitution as provided by law. Wala naman tayo nun. Pag nakita natin yung version ng anti-dynasty, talagang
mutilated yung Yes. konsepto. Oo. Ako simple lang dyan hanggang 4th degree of consanguinity. Wala nang vertical, horizontal. Basta meron kang relative hanggang 4th degree of consanguinity, hindi ka pwedeng tumakbo. Kasi meron pa silang, kung nasa executive, kung nasa legislative. Appointment. Pati appointed. Diba? Oo. So nakita naman natin yung intersection ng executive at legislative sa flood control. Oo. Kaya mas marami sa isang lugar dahil dynastic, di ba? Ngayon, dun sa political party, simple lang yan Bumoto ang Pilipino sa party, hindi sa personality. Correct. Then you change everything. Katulad sa Malaysia, ang party kadilan, ang symbol ay pen. Yung isang partido, ang symbol ay mansanas. So puboto ka doon sa assigned symbol para sa party. Then you force the political party development. Kasi kung hindi mo gagawin behavioral yung change, walang mangyayari. Ganyan pa rin tayo. Very personalistic. Di ba? At kung sinong gwapo, kung sinong magaling sumayaw, kung sinong nagpapatawa, kung sinong At so namimigay ng nagpapaiyak. pera. Namimigay ng maraming pera. Imaginein mo kung isang partido nagbibigay ng pera, di lahat ng tao ayaw doon sa partidong yun. Kaya nga 70%, no, Miss Malu, of the party list, mga contractors. Grabe. This is so Tapos yan, unbelievable. kailangan rin yan ng reform. Correct. Yung party list. Voters information campaign talaga. Yes. So, yung behavioral change ang kailangan at yun kaya namang i-legislate. Pag sinabi mo hanggang 4th degree of consanguinity, bawal. Magbotohan tayo through symbols ng partido. Hindi lahat ng registered political party, mapipilitan sila mag-recruit ng mga candidate nila, mapipilitan silang indoctrinate, mapipilitan ang pagtayo sa stage tungkol sa political party. Then you change the terrain. Okay, ma'am, pero 'di ba ito, nakita po natin 20 out of 24 senators po nasa political dynasty. 238 out of 315 congressmen in the lower house belong to a political dynasty also. So, how realistic po na kahit na ang dami na po laging, sabi nga, ang tagal-tagal na nitong 8th Congress pa pala, no? How realistic are we na this time around is mas seryosohin po kung imagine the data. Kasabay pa ng impeachment trial. How realistic is that? We are not, when you say how realistic, no, we're not, it's wishful thinking. Wishful thinking. But if you are able to put together a constituent group behind the issue, natuwa ako dun sa hearing sa Senado, may mga bagong muka na nagsasalita. So, ang sense ko, posible, pero mahirap. Mahirap. Oo, yun Okay. lang. Sige, Miss Malu, Wishful babalik thinking kayo na tayo. ulit kasi hindi pa ito nagtatapos. Hindi pa nga ito masyado nag-uumpisa. Hindi pa nga masyado umiinit So, we will ask you to come back again next time, Miss Malu, because very insightful po ang inyong mga political analysis. Very interesting po. Thank you very much again po for your Thank time. you. Thank you, ma'am. very Maraming much po. salamat. Maraming salamat po kay Miss Malu Tikia. At ang oras, alas 9:31 na po ng umaga. At nasa linya na po si Ginoong Obet Badrina po mula po sa Pag-asa para bigyan po tayo ng status ng panahon. Good morning, Obet! Magandang umaga po, ganyan sa lahat ng mga tagapakinig po natin. At narito na ngayon update, partikular na dito sa binabantay ating bagyo na si Bagyong Basyang. Nahuli po nga namataan, nandito sa may katubigan ng Malimono sa Surigao del Norte. Tagda yung pinakamalakas na hangin, nasa 65 kilometers per malapit sa Kitat Pagbugsan sa 90 kilometers per. Kumikilos nga ito pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis naman na 20 kilometers per. At dahil nga sa bagyong si Basyang, nakataas po nga ng signal number 2 sa southern portion ng Leyte, southern Leyte, Bohol, central and southern portion ng Cebu, Siquijor, Negros Oriental, southern portion ng Negros Occidental, Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion of Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern portion of Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, at silangang bahagi ng Misamis Occidental. Signal number 1 naman, southern portion of Occidental Mindoro, southern portion of Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan, kasamang Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands,
southern portion ng Masbate, southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, Biliran, rest of Leyte, ng Cebu at ng Negros Occidental, buong lalawigan ng Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique, gayon din central portion ng Surigao del Sur, central portion ng Agusan del Sur, northern central portions ng Bukidnon, Lanao del Norte, rest of Misamis Occidental, Lanao del Sur, eastern central portion ng Zamboanga del Norte, northern central portion sa Zamboanga del Sur, at northeastern portion ng Zamboanga Sibugay. Magkakaroon po ng malalakas na mga pag-ulan, mga pagbugso ng hangin sa malaking bagay ng Kabisayan at northern Mindanao sa araw po na ito, na maaaring magpatuloy hanggang bukas. Inaasahan din natin na posibleng maglandfall pumuli. So naglandfall po kagabi ang bagyong Basyang sa may Bayabas, Surigao del Sur. Maaari po ang next po nitong landfall ay sa Bohol, and then Cebu, and then Negros. Ito po kasi ay mga isla po ng ating dito sa Kabisayaan. By tomorrow, nasa may Western Visayas na ito, at by Sunday, posible na malusaw ito at maging isang low pressure area na lamang. So posible hindi na po lalabas ng Philippine Area of Responsibility bilang isang bagyo ang bagyong Basyang, dahil nga inaasahan natin yung pagtama ng northeast monsoon na maaaring makaapekto sa lakas ng bagyo at malusaw itong maging isang low pressure area na lamang. Sa Metro Manila, inaasahan pa natin maliwalas sa panahon sa mga sunod na araw. Wala pong direktang epekto ang bagyong Basyang para sa Metro Manila at ibang pambahagi ng Luzon. Asahan po natin ang mga possibilities na may hinang pag-ulan na dulot naman ng amihan. May nakatas din po tayong gale warning sa Visayas, kaya delikado maglayag yung mga sakyang pandagat, mga bangka, maging dito sa may area ng northern part ng Mindanao. At yan po ang lagay na ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Obet Badrina, magandang umaga po. Obet, phone-in question lang. So, sabi mo nga, no, medyo baka asahan natin maganda naman ang panahon dito sa Metro Manila. Pag nalusaw na itong si Basyang, may inaasahan pa ba tayo na papasok bago po, kasi kaumpisa pa lang ng Pebrero. Para sa buwan po ng Pebrero, inaasahan ba natin na magkakaroon pa ng karagdagang mga bagyo? Sa ngayon po, ang forecast kasi natin sa February po, ma'am, ay 0 to 1. So, possible na ito po yung huli. Bagamat, again, hindi naman inalis sa posibilidad na magkaroon po ng susunod pa. Pero sa ngayon, maliit pa po yung posibilidad na yon. Okay, sige. Maraming salamat, Ginoong Obet. Happy weekend sa inyo. Maraming salamat. Happy weekend po. At ang oras, alas 9:34 na po ng umaga. May gusto akong i-share sa inyo. Isang personal reminder lamang po, alaga sa katawan araw-araw. Sa panahon ngayon, hindi sapat po ang pahinga lang. Kailangan din po natin ang suporta mula sa loob. That's why many Filipinos trust King's Herbal Plus, isang all-natural food supplement made from 80 powerful herbs, fruits, and vegetables. Para sa lakas, sigla at pang-araw-araw na gawain, pang-bata man ang feeling o pang-adult responsibilities. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, araw-araw. Mga ka-Kings! At ang oras muli, alas 9:35 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Makakausap po natin si Dr. Carmela Oracion. Siya po ang OIC Undersecretary po for Learning Systems ng Strand sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information education. Oras! Alas 9:37 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng Flash Express. Forward your business in a flash. At ang oras muli, alas 9:38 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Dr. Yusek Mel Oracion. Siya po ang Undersecretary po for Learning Systems Strand mula po sa Department of Education. Magandang umaga po, Yusek Mel. Welcome po sa ASPN. Good morning, ma'am. Magandang umaga po. Ayan po, Yusek Mel, kami po ay napatawag kasi nga po, no, magandang balita po ito na hindi na po natin itong mass promotion na dati-rati po ay silently ay pinapatupad. Ngayon po, dahil po sa EDCOM 2, may mga reforma na po na gagawin. So, ano po ang mga hakbang ng DepEd para po umpisa na po itong yung karapat-dapat bigyan lang ng kaukalang grado yung mga estudyante na kung hindi sila sapat na pumasa, huwag silang ipapasa. So ano pong mga hakbang po ang gagawin po ng DepEd? Okay. Marami po, Mampat, na hakbang ang ginagawa ng DepEd upang matuwid itong impression na mayroon tayong mass promotion. Unang-una po, ipinaliliwanag natin sa lahat ng nakakausap natin, kasali ng mga guro at mga punong guro natin sa field, na ang ibig sabihin ng No Child Left Behind ay ang pag-asikaso ng tunay sa mga bata at hindi
Hindi to ibig sabihin na bigyan lang sila ng grado na makakatawid na sila sa susunod na baitang. In other words po, Ma'am Pat, we are working very hard on learning, recovery, and foundational skills. Kasi alam na natin na itong nangyaring ito, hindi natin kagustuhan, ngunit alam na natin na maraming mga mag-aaral ang nakarating sa mga susunod na baitang na hindi naman nila na-master ang kailangan nila para sa mga nakatataas na baitang. So kailangan po natin ng learning recovery. Hindi po natin pwedeng hayaan lang na magpatuloy ang practice na ito. Wala po tayong tinuturo kung sino ang mali. Ang gusto lang po natin ay matuwid ang practice na ito. Kasabay po ng learning recovery and remediation ay ang ating pag-asikaso po sa mainstream education. Pinagtitibay po natin ang ating mainstream education para sa hinaharap, hindi na natin kailangang harapin pa ang problema ng mga batang nakarating ng hindi handa sa mga sumusunod na baitang. So yun po ang main pampat. So, Yusek Mel, I just want to, parang kailangan palitan yung mindset rin ng mga teachers about the No Child Left Behind. Kasi I guess there were in the, before na dapat i-promote, maski na hindi karapat-dapat. Pero ang ibig sabihin talaga ng DepEd na No Child Left Behind, kung kakailanganin ng karagdagang tulong, dapat tulungan para po maabot niya yung karapat-dapat niya na baitang. Correct? Tama po. Okay. Tama po. At siguro po, Ma'am Pat, hindi rin natin masisisi ang ating mga guro na nagkaroon tayo ng ganyang impression at nagkabuhay ang ganyang practice, no? Kasi po, siguro, yung sistema, ibinubunto natin yung sisi sa ating mga guro, no? Kapag marami ang hindi pumapasa. So, ang palagay po natin ng DepEd ngayon ay kailangan din natin bigyan ng suporta ang ating mga guro para sabay po tayo, tulong-tulong tayong panindigan ang puntong ito. Okay. Dahil ma'am, magandang umaga po. Si Ricky po ito. Dahil napag-uusapan na rin Hello po. Good morning, ma'am. Can you hear me? Good morning, Ma'am Ricky. Yes Hello po. So, napag-uusapan na rin po natin yung mga guro. Tinitingnan na rin po ba ng DepEd na siyempre dagdagan naman po yung ating teacher-to-student ratio kasi baka rin po ito isang factor para magkaroon po tayo ng mas magandang learning outcome kumbaga bukod po sa intervention, sa early learning early reading intervention po sa mga bata at saka siyempre po mga dagdag na materyales, mga textbooks, for example, as simple as these things. Pero since, ayun na nga po, overloaded po yung ating mga guro ngayon, how is DepEd po looking into fixing the teacher-student ratio po? Ayan. Tama po kayo dyan. However, teacher-student ratio is a bit complex of a situation. Hindi po natin basta-basta maibababa ang teacher-student ratio to ideal levels ng ganun na lang basta-basta. No? For example, this particular concern is related to the shortage of classrooms. No? We know that somehow in many schools, classes are congested because we lack classrooms. So isa po yan sa naging problema. Pero tunay po yung puntong sinabi nyo. At dahil dyan, yung ating remediation measures po na nagsimula na nung summer ay naging mabuti ang resulta dahil we kept the teacher-student ratio to 1:15. No, ideally 1:10 where possible para sa ating remediation classes in reading. At naging mabuti po ang bunga ng ginawa nating yon. Ngayon po through the ARAL program, ang ating National Learning Recovery Program, isinasa patupad pa rin po natin na 1:15 ang ating teacher-to-student ratio. So ngayon po, talagang maingat tayo ng ating remediation sessions ay ganun ang ratio. Ngunit yung regular classrooms po natin, unti-unti po natin gagawin yan, ngunit hindi natin maaagad-agad because of other problems.
para tulungan naman po ang mga guro na makakope, we have also reduced their tasks, no? Especially the not so teaching related tasks. So mga ganyan po yung ginagawa natin, Ma'am Ricky. Okay. So, Yusek Mel, no, I guess another problem was, what I read was that, parang the students were swamped with so many subjects, no? Parang umabot sa 15. So, ngayon po, it has been narrowed down, if I'm not mistaken, to 5, para po yung concentration po, no? Sabi nga ni Congressman Roman, dapat reading, writing, yung math, di ba? Ito yung mga skills na dapat talagang hinahasa natin. So, ano po itong mga hakbang na ito para i-reduce the number of subjects, and then what are we going to concentrate on now for at least for this coming school year po? Yan. So, this coming school year po, we are fully rolling out the Strengthen Senior High School program. Okay. We piloted this in 891 schools this current school year. And in fact, initially we were thinking that we would roll out fully a bit slowly. Kaya lang po naging very positive yung reception ng ating pilot schools sa Strengthen Senior High School program natin. Basically, the shift from 15 courses, as you mentioned, to just 5 courses. Kasi through these 5 courses, makaka-focus po talaga tayo sa mga basics. Actually, Ma'am Ricky, we are going to use the opportunity not just for remediation, but for advancement as well. We are really closely looking into streaming the grade 11 students in senior high school so that those who are capable of advancement will be given advanced levels of the courses, and those who require remediation will go through more foundational skills. Gusto po nating patotoo na talagang iniintindi natin ang kalagayan ng ating mga mag-aaral. Oo. Yusek Mel, ito Spati, I was the one who asked the question, no? I was just wondering kasi po, ano itong mga 5 courses po na ipapatupad na po sa senior high school, no? Nasabi nyo nga, you saw that the results in the pilot schools was very effective, was successful. So now you want to replicate it to other senior high schools. So ano po yung mga subjects po na maaasahan po natin na mababawasan, no? Ang laking bawas po ito, mula sa 15, magiging 5 na lang. Ano po itong mga subjects na ito? Yeah. So we will concentrate on effective communication in both English and Filipino. Then we have general math, we have general science, then we have kasaysayan, and then we also have life skills. Life skills is of particular importance, no, for DepEd, and we really want to be strong in this particular course so that we may be able to prepare our learners for life after senior high school, which includes preparation for jobs, work, beginning with filling up application form, engaging in interviews with would-be employers, and other pathways after senior high school. So these are the 5 po that we are going to concentrate on. Okay. Then general science and general math, for example, will not really be content heavy, but more on the applications of general math concepts and general science concepts in life, no, and in practical situations they meet in the workplace. So wala nang trigonometry? Calculus. Ma'am, wala nang trigonometry. Yan talaga sa akin, ang feeling ko talaga useless na subject ng math. Sorry. Kayo talaga. No, but yeah. In the 5 courses, wala po tayong trigonometry sa basic math. Pero po, ilalagay po natin yan sa ating mga electives. Because there are also learners who are very keen about learning all this, especially those perhaps who are
STEM-bound when Oo, they tama. Oo, proceed to college. Oo. Pero hindi na po natin ibibigay ang trigonometry sa lahat kasi baka Salamat. naman hindi po kailangan Oo. ng lahat. Correct. Sa amin nga, Patpi, nung nagsimula mag-aral mga anak ko, doon na-introduce yung Singaporean math. Math, oo. So alam mo, kahit magaling, hindi naman ako super galing, pero alam mo, nakakapasa naman ako sa math. Oo, Di ba? oo. Kahit nang hirap ng math, Math, yeah. ibang-iba yung sistema. Yes, So oo. kahit na tama yung answer ko, Tama. pag mali yung proseso, Yung parang process. nakakagulo pa Yes, ngayon. So oo. at least good news din po yan, ano. Oo. Mas real life daw yung kanilang application. Ito, ma'am, I just wanna pick your brain kasi nga po may lumabas na bagong panukala lang na dahil sa dami po ng mga natural disasters na nangyayari ngayon sa bansa natin, ano, lumabas po yung naging problema po natin sa paggamit ng mga classrooms. Kulang na nga yung classrooms natin, katulad ng sinabi nyo. Tapos ginagamit pa po siyang evacuation centers. And we know that this is a big impediment po sa learning curve ng mga kabataan. What is the DepEd's take on this po? Yeah, we have acknowledged that, and we have treated the matter of with serious importance. Una po, hindi lang yung cancellation of classes and the use of classrooms as evacuation centers ang nandyan sa usaping yan. Kasama rin po yan ang ating celebrations. Napakarami po nating celebrations throughout the school year that get in the way of instruction. Una po, yung mga cancellation of classes due to calamities, gumawa na po tayo ng provisions so that the learners are able to do tasks at home. Noon po siguro ang ginagawa natin, kung kailan magka-cancel, doon pa lang tayo naghahagilap ng mga kailangang gawin. But the DepEd has now made it a point to prepare all these and make this available at the beginning of the school year para automatic na po, no? Katulad rin ng ginagawa sa ibang bansa, automatic na these are at home, so anytime classes are suspended, then there are tasks for the children to work on, and the teachers do not have to sacrifice their own well-being to begin creating tasks for the children. No? So, nandiyan na po, ready na. Ang ginawa po natin, yung tasks po ay not related to the lesson for the day or for the week. But these are related to the lessons for the entire school year. So, this will benefit them pa rin, no? Even if they are not directly related to the lesson on the days classes are called off. Ang isa rin po natin ginagawa na related dito, Ma'am Ricky, no? Yung pag-ayos ng ating calendar. School calendar. Ang school year po natin ngayon ay 4 quarters. Yes. We are seriously looking into the shift from a 4 grade. Ay, Yusek? Yusek, sorry, we lost you. Yusek? Yusek Mel? Nako, Yusek Mel, we're losing... Yusek Mel, are you So, mobile? maiiwasan po natin yan. Mas mariregulate natin yung haba ng bawat grading period. Sorry, Yusek Pangalawa Mel. po, at Yusek the Mel. end of every grading period, we are specifying a 2-week period for various activities, for various catch-up work, for different remediation efforts, para po yung ating regular school days, yung daloy ng ating regular school years, ay hindi nagugulo. You know, in education, it's very important that we are really able to protect class time. Okay. But we are not saying that the activities are not helpful because they are. Yes. Whether these are sports celebrations or other types of celebrations, these are important. Nilalagyan lang po natin ng kaayusan in moving to a grading period. Okay. Sorry, Yusek Mel, kasi we lost you, no? The first part, and what I think is very important. You said that you're going to adjust the school calendar from 4 quarters, gagawin na lang pong ilan? 3 quarters?
Trimestral. Three grades. Trimester na lang. Ayun three. Okay, nako, the communication line is really bad, but we got the gist, 3 quarters na lang imbis na 4. So there's so much to look forward to this coming school year. So Yusek Mary, you will have to come back kasi I wanted to ask you pa about the grading system. Kasi nga ako, nung lumalaki ako, minsan nasa A, B, C, D, E, F. Tapos naging 75, 77, okay. 79, 80. Pero ngayon po, next time po, Yusek Mary, we ran out of time. I will have to ask you to Sige come po. back again po, ha? We will talk to you again next time po regarding po itong mass promotion at yung new learning process po, learning recovery po na ipapatupad na po ng DepEd. Maraming salamat po, Yusek Carmela Sige Oracion. po. Thank you very ma'am. much for your support. Ayan po, si Yusek Carmela Oracion mula po sa Department of Education. At ang oras, alas 9:54 na po ng umaga. Ito po ang ating question of the day. Napakasimple. Saan po ang weekend gala ninyo? I-share nyo kung saan kayo pupunta. Ito po, babasahin po namin ang mga comments ninyo mula kay Jonah. Sabi niya, sa bahay lang kami. Pahinga mode. May Netflix, kape at tulog. Solid the weekend na yan. I agree. Ganyan din Sarap. ako. Hindi, marami kang gagawin Hindi, bukas. gagawin ko muna, magpapaano ako ng dugo at saka pupunta ako sa dentista. At bawal ka na kumain ha, mamaya. May oras na yan. O, ito naman, galing kay Mitchie, magtatagaytay kami. Uy! Lamig na simoy, may bulalo pa. Naku! Yan na naman si bulalo. Oo! Sulit kahit traffic. Naku, pwede ba magpabili ng bulalo sa'yo, Michi? Mula naman kay Mami Lu, sabi niya, sa mall lang, kain-kain, ikot-ikot, may sale. Kaya happy me, May sale pa sabi ba niya. ngayon? Malay mo, kasi it's oo. Feb-ibig. Ito naman, si Boyet daw uuwi siya ng probinsya muna sa Botolan, Zambales. May sariwang hangin, lutong bahay ni nanay at kain anli mangga. Mangga na may mag-oong. Naku, napakasarap yan. Season na naman ng mangga, Pati. Oo. Sabi naman ni Rosie, sa beach kami, saglit, sa Nasugbu, Batangas. Buhangin, alon, at inihaw na isda. Sarap ng inihaw na Simple, isda. pero panalong weekend, dagdagan mo na rin ang inihaw na baboy. Uy, tapos may kamatis, sibuyas, tortang talong. Ang sarap niyan. Okay. Ay, At nako. dito po sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay. Dahil? Mahalagang bahagi yan ng paghahanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat issue na papanahon, parte po kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi patagalan, kundi syempre pasarapan. Kaya sulitin mo, tawanan mo ang problema. Mag-food trip ng masarap, gumala at gumawa po ng mga masasayang alaala. Kaya tuto kayo ulit sa Lunes dito po sa Ano sa palagay nyo? See you on Monday. Happy weekend, Happy everybody! weekend!